Ito ng mga propaganda ng China na itinutugli bilang mga katanungan. China has a lot of trouble being an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law? And as proof of this, we do not stand alone. None have agreed. Ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito inalmahan ng Chinese Foreign Ministry na ibinahagi ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Tinawag din ng China ang aksyon ng Amerika, Japan at Australia na bloc politics at pag-iisip na parang panahon daw ng Cold War. Hindi raw aatras ang China sa pagtatanggol daw nila sa kanilang territorial sovereignty at maritime rights. Nanawagan din ng China sa Amerika at sa mga kaalyadong bansa nito na itinadara ang pagbuo ng kanilang exclusive mini groups at paghadlang sa mga pagsisikap na maresolba ang mga issue ng territorial disputes. Wala pang tugon ng Amerika sa bagong pahayag na ito ng China. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang ng West Philippine Sea, na bahagi raw ng kanilang Grand Dash Line historical bank. Ang mapang ito, ibinasura na ng 2016 arbitral ruling at pinatigan ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Susunod, motorsiklo tricycle nagkasalpukan sa Kabangkalan Negros Occidental. At menor de edad patay kasunod ng malakas na lindol sa Turkey. Huwag bibigyan para lagi una ka sa balita. Dadako ang autobus o saan? Ako pa sa autobus sa biyahe. Ako pa sa autobus sa work. Ako pa sa autobus sa bahay. Ang protection ko? Baka na tayo at sa tulong na din ng Liberate Zero Capsule. Kasama yan ang exercise at tamang pagkain natin. Hindi talaga itong liberate. Tawag sa akin. Libre lover, boys! Liberate Zero Capsule! Liberate na! Ang Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1-year-old to 3 years old may 115 grams. Sakto sa 3 baso. 50 pesos lang. May 400 grams rin. The use of supplements is sold without the advice of health professionals. Be unnecessary. Before we use this product may be dangerous to your child's health. Oh, kapagod sa school? Hoy! At first I was afraid. Matabang lahat. Kept thinking, cooking's not for me. And just give up. But after spending so many nights, nakuha ko ang ngiti sara dahil sa they'll be wanting for more. And now I'm back. Tutugan. Ay, ako ang hinahanap sa gatherings. Bawal wala. More ang luto ko. They love me. More. Basta more ang uwi na. Ano to? New Nescafe Creamy White. Masarap na to? Kasi leveled up ang creaminess. Sarap ng Nescafe at more creaminess from Nestle Milk. Ito na. Ang new Nescafe Creamy White. Level up na. Kinami ng hair? Kaya yan with just a finger comb. Thanks to Palmolive Naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb.
Kahit lagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero mahina ang katawan mo. Mag-Bearbrand Adult Plus na. Doble tibay katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulog para tuloy ang tibay. Bearbrand Adult Plus. Fight is perfect match. Hanapin ang perfect match mo. What's your secret? So easy to get. What you see is what you get. It's a match, just like Kinzo. Our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Hindi na ako. Sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Bravery Cruise Destination, excited na ba kayo? and Julian San Jose. Get ready for our biggest and fiercest clash yet. Atin ang pinakamatibay at match begins! The Clash 2025, Sunday, 7:15 p.m. Dahil mas solid kayo sa suporta, mas malaki na rin ang premyong naghihintay sa inyo sa Grand Raffle ni Lolo. Mag-selfie habang nanonood ng Lolo Community. Dapat makita ng buong ang GMA Online hashtag of the day. Mabawal pa Kung nasa Facebook page ng GMA of the Beer, sa mag-submit ng entry. Araw-araw winnings money dahil mas maraming entry, mas maraming chance na magwagi. One lucky winner ang mananalo sa Grand Draw ng 100,000 pesos. Sa'yo tumutok na bibig sa Lolo Agit ng Maynila. Weeknights, 8 p.m. Pagkatapos ng Pwede Patruas sa GMA Prime. Isang paglalakbay sa ala, ang destinasyon sa lugar at panahon na narating mo na Sa pagpasok sa alaala ng iba, Anong ginagawa mo? Ano ba kayo natin sa babae mo? mababago ang buhay niya. Reminiscence, Miyerkules, 9:30 a.m. Tutulong tayo sa mundo. Susugo ng kalaban, dapat paghandaan. Nagsimula si Shiv. The Legend of Shan Lee. Sinulaan ng isang motorcycle rider matapos makakapagdaan ng isang tricycle sa Kabangkala, Negros Occidental. Nakunan sa CCTV ang pagdaan ng dalawang sasakyan sa isang intersection sa barangay Talud, Bangi. Tumilako ng rider at ngayon patuloy na ginagawa sa ospital. Ayon sa pulisya, pareho mabilis ang takbo ng motor at tricycle. Dahil sa dalawang lugar na yun, nahanap ang tumakas ng tricycle driver. Nilinaw ng Philippine National Police na ang utos ni Quezon Chief Nicolas Torres III na Idea din naman, hindi tinignan. Yung idea din. Alam niya may parating, hindi mo pa yun. Kundi Pares niya. panawagan Pares para sa mabilis. mabilis at makatarungang pagpapatupad ng batas. Tungkol ito sa pangamba ng Commission on Human Rights na posibleng maubuso ang sistema para lang maabot ng isang pulis ang kailangang numero. Ipa ng PNP, lahat ng operasyon nila ay naaayos na batas at due process. Una na nangyari Torre na walang malalabas ang human rights sa kanyang pusos. Pwede rin daw magreklamo ang mga maaresto kung sa tingin nila ay nalamang ang kanilang karapatan. Pinag-aaralan ng Department of Health na ideklara bilang public health emergency ang pagdami ng mga nagkakaroon ng human immunodeficiency virus o HIV. May unang balita si Katrina Son. 20 anyos pa lang daw ang HIV community organizer na si Kael Mata nang magpositibo siya sa human immunodeficiency virus o HIV. Nakuha ko po yung HIV sa makikipagtalik ng walang protection. Ayon sa World Health Organization, isa ang unprotected sex sa factors kaya naipapasa ang HIV. Maaari daw maipasa ang HIV sa pamamagitan ng palitan ng mga likido ng katawan mula sa mga taong may HIV. Base sa datos ng Department of Health, mula 21 kaso ng HIV kada araw noong 2014. Dumoble ito sa 48 bagong kaso kada araw noong nakarang taon. Sa datos natin, tayo na ang pinakamataas na new cases dito sa Western Pacific region. At ang nakakaalarma ayon sa DOH, pabata ng pabata ang nagpupositibo sa naturang sakit. 500% daw ang inaas ng mga kaso ng HIV sa mga edad 15 hanggang 25. Pinakabatang na italang Pilipino na nagpositibo, 12 taong gulang mula sa Palawan. Isa sa nagiging dahilan ng pagdami ng HIV cases sa mga kabataan
ay ang social media dating apps at chat rooms dahil pinadadali raw ito ang pakikipag-meet up para sa sex. Pero higit ni Gael, hindi ang mga ito ang problema, kundi access ng kabataan sa proteksyon tulad ng kondom. They go to health center, they ask me, pwede ko makingi ng condom? Ang sagot sa kanila, saan sila gamitin? Bakit mo kailangan? Dahil sa paglobo ng mga kaso, pinag-aaralan ng DOH na ideklarang public health emergency ang HIV. Maganda magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV. Dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. Pag ito ay na-declare as a national emergency, I think mauupiga na yung mga LGUs na, gumawa. Good morning guys! Happy Wednesday! So ayan, today is Wednesday. Nakamalengke na kami ng asawa ko, nakapag-almusal na rin kami. Doon na kami nag-almusal sa may palengke. Doon sa Medugawan. At ngayon, namalengke ako. Ang ulam naman namin, nilaga naman. Nilaga, pechay. Diba? Pechay. At patatas. Yan. Ayun na. Pinapalambot ko na yung sa pressure cooker yung baka para maglalaga naman tayo ulit. Diba yun? Nakaraan lang bulalo. Tapos kagabi bumili ako nilaga. Ngayon nilaga na naman ang gusto nila. Tapos namalengke ako para bukas ang ulam naman namin is sinigang na hipon. Para isang pamalengkehan na, hindi yung parati araw-araw na mamalengke. Diba guys? Masyadong sa oras, aksaya. So namalengke na ako ng pang 3 araw. Tapos yung isa, umuli ako ng sapsap. Ang lalaki guys, ang sapsap. 200 pesos ang kalahati. Medyo mahal nga lang, pero ang lalaki naman guys. Hindi ako kumuha ng sobrang malalaki. May ganyan kalalaki yun. Ayoko naman yun. Yung sakto lang yung size. Yun ang binili ko para naman kung kulangin yung ulam namin, may madali ako mahuhugot para may luto. So yun guys, samahan niyo na ako guys ha. Maya-maya, pagkatapos kong isa lang itong nilulutong ulam sa lunch, mag-aasikaso naman ako ng pagpasok sa work. Kasi ngayong araw pupunta na naman ako sa BIR. Tignan lang natin ito. Yan. Gusto nila kasi may sabaw. May sabaw, kaya magluto naman ako ng sabaw, sabi ng asawa ko. Parang kahapon naman hindi sabaw. Hindi may sabaw ang ulam. Nilaga rin kahapon. Pero binili ko lang. Hindi ako namalengke. Hindi ako nagluto kasi kulang yung oras ko kahapon guys. Marami akong ginawa. So ngayon, eto, may time ng konti para makapagluto. Kaya maglalaga tayo ng baka. Ayan. Babara natin ng tubig yan. So, ayan. Ayan natin itong sibuyas. Nag-almusal kami doon. So, may high school yun. Yung sikat na almusalan doon ng mga lugaw. Tapos kasi doon, meron doon oval. Yung kung saan nag-jogging. Kung nag-jogging, naglalaro ng games. Doon sila malapit. Kaya doon kami kumain kasi sabi ng asawa ko, high school pa lang siya. Yung bilihan ng almusal doon, yung almusalan doon, kilalang kilala na raw yun. Mamaya papakita ko sa inyo yung almusal namin. Kung saan kami nag-almusal doon. Ayun, lagyan muna natin yung tubig to para mababad. Alam nyo guys, sobrang mahina pa rin ang tulo dito sa lugar namin. Pero ito sa isang bahay namin, hindi. Nakakalakas ang tulo. Hindi mo na kailangan gumamit ng pressure tap ba? Hindi na. Dito, para lumakas ang tulo,
Kailangan mo pang gamitin ng pressure tank. Eh, syempre, mahal-mahal ang kuryente, di ba? Kaya hinahayaan ko lang medyo mahina. Makakapuno rin naman ako kahit mahina yan, di ba? Ayan. Ayan, babad na natin yung mga gulay. Para mamaya pag malambot na yung beef, saka natin siya ilagay. Pag yung malambot na. Kasi medyo matigas yan, beef yan. Kaya sa pressure cooker ko nilagay. Hindi ako ngayon nag-uluto sa uling. Kasi yung luto naman sa uling, yung nakaraan yun, yung bulalo. Kaya sobrang lambot ng bulalo, guys. Kasi sa uling namin niluto. Diba? Ayan. So, inom muna tayo nung isa pang gamot na iniinom ko. Yung pinakita ko sa inyo. Uminom ako nung ang tawag na halaman, stone breaker. So far, hindi ko alam kung may epekto siya sa akin. Basta, iniinom ko kahit mapait. Ayun, tignan nyo. Sinyatsaga ako siya. Malay nyo naman kasi maraming nagtry. Sabi, effective daw. So, ito try ko sa akin. Wala pa naman ako isang linggong nainom nito. Siguro mga 3 days pa lang or 4 days. Titignan natin yung epekto. Sabi nila, lumabas daw yung stone. Sumama raw sa pag-ihi nila or pagpupo nila. So, tatry natin sa atin, ha? 3 days pa lang naman, no? 4 days. Sabi nga nila, twice a day lang ang pag-inom nito. So, ginagawa ko naman to 3 times a day na nga. Umaga, tanghali, gabi, at least para mas maigi, di ba? Mas effective. Sana nga maging effective para hindi na ako operahan sa gallstone, di ba? So, let's see kung talagang effective sa akin. Bukod pa doon sa iniinom kong barley na twice a day, guys. Di ba? Lahat na ginagawa ko para hindi ako maoperahan. Kasi nga, ayoko naman talaga maoperahan. Ayoko nang bibiyakin. Di ba? Hindi sa may ko. Kidney ba? Sa may doon banda. Ayun. Hindi maganda ang lasa, guys. Sobrang mapait. Sobrang mapait na may aftertaste sa dila. Pero kailangan kong tiisin. Kailangan natin siyang tiisin, guys, ha? Alang-alang sa gallstone na ayaw magpa-opera. Ang ginagawa ko, nagpakulo na ako nito, di ba? Na isang kaldero, nagpakulo ako. Tapos ang ginagawa ko, sobrang dami kasi nung nalagay kong dahon. So, mapait masyado. Ang ginagawa ko, kalahati nito, di ba? Nalagyan ko nun. Tapos, yung papakulo ako ng tubig, babantuan ko naman siya ng mainit na tubig para maghalo. Hindi naman siya yung pure na sobrang mapait. Ito nga, mapait na may banto eh. Ano pa yung nandoon na talagang dahon na dahon. Hindi ko kayang inumin talaga, guys. Sobrang pait. Pero kailangan gawin, walang choice, di ba? Pag hindi, ma-opera talaga ako. So, kailangan ko talagang pagtiisan. I-try. Sana nga mag-effective sa akin. Hindi ko pa alam. Minomonitor ko rin yung pag-ihi ko, di ba? Kasi di ba yung pag-ihi pag ganyan, parang medyo, ang ihi, hindi yung karaniwan, parang medyo brown, orange, or gano'n. Parang hindi malinaw yung ihi kasi nga meron akong gallstones. So, minomonitor ko rin yung pag-ihi ko, guys. Pag may ganyan ka, pag may gallstone ka, pati yung ihi mo ibang kulay. Malala na, pag sobrang brown na yun, malala na yun. Hindi naman ganun yung sa akin. Parang medyo dilaw pa rin naman, parang dark lang. So, kailangan pa rin natin i-monitor. Dapat daw clear. So, hindi siya ganun ka-clear. So, kailangan natin tiisin talaga to para malay nyo naman umaasa, di ba? Hoping, di mo naman masabi, baka may awa si Lord. Madaan ko sa ganun. Pero pinakikiramdaman ko yung sarili ko kung ano naging epekto nito sa akin. O, di ba? Hindi ko alam kung ano na ako. Bahala na nga. Napakapait. Napakapait. Sobrang pait. Hindi ko alam. Pero, tapos mamaya, pag dating ko sa barangay, iinom naman ako ng barley. Yun naman ang inom ko. Mainit ulit na barley. Pag medyo naano na to sa katawan ko, na
medyo lumipas na 1 hour ba yan? O basta pagdating ko doon, siguro naman nilipas sa 1 hour, pwede na ako uminom na ng barley. Naku, lahat na lang, di ba? Tapos, iniiwasan ko na kumain ng maalat, mamantika, baboy, mga ganyan. Lahat na lang bawal. So, kaya siguro nakikita nyo na medyo ang kinakain ko is veggies at saka fish. Medyo nagluluto ako ng fish. Basta lahat ng bawal din sa akin yung mga dairy products, guys. Sabi ng doktor, iwasan ko rin mga lahat na klase ng dairy products kasi isa yun sa mga hindi pwedeng inumin o kainin pag may gallstone ka. Kung hindi nyo pa yun alam. Ayan. Ganun ang sabi ng doktor. Iwasan ko rin naman daw yung pagkain nun. Pwede naman daw kumain pero hindi yung parati. Kasi isa yan sa mga nakakapagpadagdag ng pagpapalaki ng gallstone, guys. Diba? Ang daming bawal, hindi ko na alam kung ano iinumin, kakainin, pero kailangan magtiis. So far, yung iba ko namang laboratory test, okay lang yung sabi ng doktor, okay daw, wala namang problema. Tapos yung to the echo ko, ganun pa rin naman daw, walang nagbago. Ang sabi nga ng doktora ko, si Doktora Samudio, na nabasa niya yung result ng to the echo, mas maganda pa nga raw ang result ko ng to the echo kesa sa result niya. Kaya sabi niya, wala naman daw basta iwas pa rin daw sa mga matataba, makakapagpa-high blood cholesterol, pagpataas ng creatinine, yan, iwas pa rin daw. Alam niyo ba, nakakapagpataas ng mga creatinine kung guys. Kaya maraming nakakasakit pagkatapos ng holiday season, Christmas, New Year. Sabi kasi ni Doktora, isa daw sa mga nakakapagpataas ng mga creatinine is kumain ka ng pasta, anything na pasta, tapos mga puto, kutsinta, yan naman nakakapagpataas ng creatinine, guys. So, ayan, sabi yan ng doktora ko, kaya pag Pasko't bagong taon, pag check up ka na naman, makikita mo mataas yun, kasi nga dumaan yung holidays. Ako alam ko na yun, kaya hanggat maaari, hindi ako nakain ng mga yun. Kahit naghahanda ako ng mga yun, hindi ako ganun karami kumain. Hindi ako ganun karami talaga, kasi alam ko na matataas yung creatinine ko sa ganun. So, ayun yung mga ganap. Ay, ang hirap ng may sakit. Ang hirap ng nagkakaedad. Ano pa nga ba, diba? Alam yung guys, kung ilang taon na ako, 52. Nag-52 ako noong February 23 birthday ko. Diba? Kung nakita niyo, nag-post ako, nag-video ako ng nag-upload ako ng video ng birthday ko. Ayun. Kaya, hindi na tayo bumabata para sa mga ganyang klaseng pagkain. Samantalang dati, halos lahat. Alam niyo ba yun? Take note, guys. 15 years na ako sa barangay nagkatrabaho bilang barangay treasurer. Sa 15 years ko na yan, talagang magana akong kumain. 27 lang ako nung pumasok ako sa barangay, 28. Kasi ganun. Yung, parang, basta 15 years ako nung, 15 years na ako sa barangay. 2010 ako nung pumasok sa barangay, 2010. So, 2025 na yan, 15 years na. Sa 15 years na yan, magana ako kumain. Kahit saan kami kumain, mga barangay officials, buffet, Andy, mga ganyan. Lahat yan, kaya ko kainin. Alam niyo ba, nakakain ako ng 2 platong hipon. Kasi favorite ko talaga yung hipon. Favorite yung hipon, favorite yung mga almas at seafoods yan. Favorite ko yan. Pambato nila ako sa pagkain ng 2 kilong hipon sa isang kainan. Kaya ko kainin yun. Wala akong makakainin kundi yun. At kaya kong kumain ng 4 na plato, na kung ano sa buffet, 4 na plato, 5 plato, nakakailang balik ako pag kumakain kami sa mga ganyan sa buffet. Pero ngayon, no way. Iwas na, guys, iwas na. Kain lang na konti, okay na. Kung magutom, kahit na lang ulit. Kung ano na lang yung kakainin na pwede, yun na lang yung kinakain ko. So, ayun, hindi na ako okay na kumain sa mga buffet pa. Laging nakain pa rin kami sa buffet, pero hindi na ganun karami ang kinakain ko. Kasi syempre yung mga anak ko, gusto rin naman nilang maranasan yung pagkain sa ganyan. So, kumakain kami. Kahit alam kong hindi ko na kumbaga yung bayad, diba? Bumayad kami magkano sa buffet. Kumain kami dati nakaraan sa Tong Yang Plus. 900 plus ang pagkain doon.
Pero konti lang ang kinain ko. Ang importante kasi gusto ko yung mga anak ko. Sabi nila kasi gusto nilang kumain doon. So gusto ko yung hayaan ko yung mga anak kong matikman yung mga bagay-bagay ng mga ganun. Maranasan nila. Kaya yan sila, hindi yan sila mga ignorante, inosente sa mga ganyan. Sanay sila kumain sa ganyan. Kahit na alam kong bawal sa akin, kakain kami. Kakain lang ako ng konti. Moderate lang ang pagkain ko, guys. So, ayun. Ganun. Natuto na ako sa mga pagkakamali sa pagkain ng mga bagay-bagay, di ba? Hindi na matigas ang ulo ko. Dati matigas ang ulo eh. Tapos malakas ako sa soft drinks. Ngayon, no more soft drinks. No more. Water yan. Okay. O water, juice, mga ganyan. Pero yung mga sodas, no way. Daming nagbago, guys. Pero buti na lang, ganun pa rin. Hindi naman ako namamaya. Healthy pa rin kahit papano. Kahit yung mga bawal is binawal ko na talaga sa sarili ko, diba? Ekis na. So, ayun guys. Diba, nakakatawa naman. Mga bagay-bagay na ganyan sa buhay. Kayo rin ba, nung mga ganyang edaran, diba? Ganun din ba kayo kumain? Yung talagang parang wala nang bukas. Ganun ako nung araw, guys. Kasi syempre, bata pa naman ako nung mga nasa 27, 28, ganyan, mga kaanuhan kumain. Ayun, bata pa naman ako para naman kumain ng mga ganun-ganun noon. Pero ngayon, hindi na. Simula nung nag-50 ako, no way na sa mga pagkain ganun. Nung nagkaroon ako ng maintenance. Meron akong maintenance sa umaga, 8 a.m., clopidogrel. Tapos sa gabi, before bedtime, is yung atorvastatin. Yung atorvastatin ko is 10 mg. Ayun. Tapos yung clopidogrel is 75 mg. Ayun guys. So, diba? Mga nung tigas ng ulo ko, ayun ang kinalabasan. Kaya, ngayon, no way na. Ekis na sa mga pagkain bawal. Ay, nako. Kumukulo na yung niluluto ko. So, guys, mag-aasikaso na ako. Habang pinapalambot ko yung pinapakulo kong panglaga na baka, maliligo na muna ako. So, dyan na muna kayo, guys, ha. And, thank you for watching. Please subscribe.